Aquarius, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At titignan natin ang energies ng inyong kaperahan, money, career, finances ngayong May 2024. This is a general reading, just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan Mr. Queen PH. Like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo na lang. So, let's see Aquarius. Ano yung energies for your money, career, finances ngayong May 2024? For Aquarius. Health. Okay, so this is Sun in Virgo in the 6th house. So, maaring ngayong may mas magpo-focus kayo sa inyong kalusugan, lalo na kung medyo kayo ay naging busy nung mga nakaraan, kulang kayo sa tulog, kulang sa pahinga. So, ngayong may mas maglalay-low kayo or magpo-focus kayo sa inyong well-being. Yung, kumbaga, may take kayo ng mga vitamins, magpa-practice kayo ng self-care, self-love, ganyan. Yung iba magpapaspa. Kasi importante rin naman yung kalusugan natin, number 1 yan. Kasi hindi tayo makakapagtrabaho kapag hindi tayo, pag may sakit tayo, 'di ba? Mahirap magtrabaho ng may sakit. So, for you, Aquarius, you are going to bring back your energies. Siyempre, babalik yung energy na yan kapag kayo ay nakapagpahinga. You have Jupiter in Scorpio in the 8th house. So, 8th house, this is other people's money. Maaring iba sa inyo, papasok kayo sa isang investment. Maaring merong, it's either ikaw yung mangungumbinse sa iba or ikaw yung ikukumbinsehin na mag-invest. So, just make sure na inaral mo yung investment na yan bago ka pumasok dun bago ka maglabas ng pera. Kasi Jupiter is the planet of abundance, good luck. Kaya lang ito kasing 8th house is anything mysterious na pwedeng merong mga bagay na hindi ka pa alam tungkol sa mga bagay na yan, lalo na sa investments. Minsan too good to be true. Ang pinapakita lang nila yung positive about the business, pero yung anything negative is nakatago. So, malalaman mo na lang kapag nakapasok ka na. Alam mo yun? So, be very careful. You have the Sun in Aquarius in the 11th house. So, some of you, maaring you are creating a community or meron kang pinapaunlad na community. Especially kung ikaw ay nasa social media platform, YouTube, Facebook, yan, content creator ka, TikTok. So, kumbaga, some of you, mas dumadami yung following ninyo. The moment na mas maraming nagsusupport sa inyo, nagpo-follow sa inyo, syempre mas malaki rin yung responsibility ninyo sa kanila. So, I think you're going to be more careful sa mga sasabihin mo, sa mga actions na gagawin mo, para sa mga taong pwede mong ma-impluwensyahan. And I also see, yung iba sa inyo, kayo ay i-admire or parang i-idolize, no, sa mga sinasabi ninyo, sa mga sinishare ninyo, yung kumbaga parang a public personality na pina-follow kasi may sense yung sinasabi mo, parang ganun. Yung sinishare mo sa kanila, pwedeng isa kang life coach, spiritual teacher. Diba? Merong Mercury in Cancer in the 4th house, which is about your intuition. So, some of you, Aquarius, yung inyong instinct, yung inyong intuition is going to be on point.
maaring meron kayong mga messages na makukuha ngayong May na it's like a guide para sa inyo, no? Ga-guide kayo sa mga decision making ninyo. Maaring yung iba sa inyo, ang inyong trabaho or career is about giving advice sa ibang tao. Pwedeng kayo guidance counselor or therapist, no? Or kayo ay isang psychic na nag-share ng inyong insights sa ibang tao. So, pwede ring spiritual teacher, spiritual guru. You have the 9 of coins. This is financial stability, financial independence. So, when it comes to your finances, yung iba sa inyo, marami na kayong ipon. Or, ngayong May, mas dadagdagan nyo pa yung ipon ninyo. Kasi importante sa inyo ngayon na hindi kayo namamroblema pagdating sa pera, na pag kailangan nyo, meron. You have the 7 of Swords. So, be careful lang sa mga tao sa paligid mo na nakamatsyag sa iyong income. baka ito yung tipong kaya maging maingat ka sa mga pagsasabihan mo kung magkano kinikita mo. And of course, hindi naman yan talaga dapat sinishare. It is none of other people's business. Kumbaga, although may mga times na we get excited na, ito, ang laki na ng kinikita ko dito. So, maging maingat sa mga taong pag-sharean mo niyan kasi pwedeng pinagmamasdan ka lang nila tapos they might, put you in a situation na merong responsibility para sa'yo na hindi mo na maiwasan. Oo. So, be careful. You have the 5 of Wands. Maaring merong may konting drama, no, related sa pera or sa trabaho mo. Pwedeng magkakaroon ng confrontation dito. You might confront this person the moment na malaman mo yung kalokohan niya sa trabaho, kalokohan niya sa business mo, pwedeng tauhan mo to or ka-sosyo mo, or sa investment. You have the Hangman and the Star. So, I think, ngayong May, mas marami kang mabubuo na mga pangarap para sa'yo. Oo, maaring meron ka pang mga gustong gawin or mga bagay na gusto mong subukan, whether a new business, a new career, new opportunities, no, para sa'yo. So, you have to be open to that. And, maari ring merong healing kung ikaw ay nagkaroon ng challenges, problema sa iyong kaperahan in the past. Ito yung time na unti-unti nakakabawi ka na, no? So, yung iba, merong travel opportunities. Pwedeng dahil yan sa trabaho mo or dahil sa business mo. Ayan, so maging maingat sa paggastos, no? Mas maganda raw na wag masyadong ikakaskas ang iyong credit card. Dapat planado ang iyong budget. Para syempre makapag-ipon ka pa. So, yung iba sa inyo, mas dadami yung connections, mas lalawak yung community na meron kayo. Makakatulong rin to sa pagpapaunlad ng inyong career, ng inyong business, 'di ba? The more na mas may exposure kayo yung business ninyo, the more na mas malaki yung potential na mas tumaas yung income. The boss, you are about to take bigger responsibilities in your business or in your career. So, yung iba, pwedeng meron kayong leadership role or gagawin kayong OIC sa trabaho. Or yung iba naman, self-employment. So, kayo yung boss. 'Di ba? The choice is clear for you now. Follow the wisdom and truth you feel in your heart. So, meron kang mga ifa-follow. Susundan mo yung gusto ng iyong puso, no? Pagdating sa career path. Smile, you will soon experience a wonderful journey of inner discovery.
So, mas madidiscover mo pa ang sarili mo, yung mga kakayanan mo, abilities mo, na pwede mo pang gamitin para mas mapalago ang iyong kabuhayan, ang iyong career, or ang iyong business. Okay? So, that is your reading, Aquarius. Thank you so much. Bye!